Ano ang handa mong gawin para makamit lang ang hustisya? Nakahanda ka bang sumuong sa kadiliman at sa kapahamakan para lang maabot yon? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Lahat ng taong nagawan ng mali ay gusto ng kabayaran at hustisya. Yun din ang gusto ko para sa papa kong karumal-dumal na napatay sa ministry namin, Misahan. Sa aking pag-iimbestiga, nalaman ko na hindi pala tao ang may pakana nun, kundi isang aswang na malapit pa pala sa aming lahat. Ako po si Ara, 27 anyos na nakatira sa Quezon City. Ako at ang kwento ko po ang patunay, Miss Anne, na kahit sa city ay nagkalat na rin ang mga nilalang na ang akala natin ay sa liblib na lugar lang namamalagi. Tahimik at walang katao-tao ang sementeryo nang dumating ako doon para sa ika-49 na araw simula nang pumanaw si tatay. Sinindihan ko ang kandila. Pumikit ako at taimtim na nanalangin na sana kung nasaan man siya ngayon, payapa na siya at nakalimutan na ang sinapit niya sa huling araw niya sa lupa. Huwag kayong mag-alala pa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na pagbabayad ang may gawa nito sa'yo. Magbabayad sila. Pagbabayarin ko po sila. Sisiguraduhin kong mararamdaman din nila ang sakit at paghihirap na pinaranas nila sa'yo at sa'kin nung walang kaawa-awa kanilang pinatay. Sakaling nakikinig din si Pastor Dean, sigurado ko nakahawak na siya sa batok niya at tumataas ng presyon. Tumabi sa akin si Rhea. Anak din siya ng pastor katulad ko at namatay din ang tatay niya sa simbahan noong gabing namatay si Papa. Pagkatirik niya ng kandila para kay Papa, humarap siya sa akin. Fried chicken gusto mo? Libre ko. Ano? O bakit? Hindi ba comfort food natin yun simula pa ng mga bata tayo? Ngayong araw na ika-49 days ni Papa at ni Pastor Dean, kailangan natin ng comfort. At dahil parehas tayong ulila na sa ina, tanging fried chicken na paborito nating fast food ang pwede nating masandalan. Mahigpit siyang yumakap sa akin. Nang maramdaman kong nababasa na ng luha niya ang balikat ko, niyakap ko rin siya pabalik. Ilang saglit pa naramdaman kong pagyakap sa akin ng isa pa naming matalik na kaibigan, si Joey. Sabi ko na malakas talaga kutob ko. Sobrang maasahan. Ha? Ano namang pinagsasasabi mo? Natama ako. Na ngayong araw magpapakita ka na rin sa amin ni Rhea. Kutob bang tawag doon? Hindi facts? Ngayong araw ang ika-49 days ni Pastor Dean, malamang magpapakita talaga yan para dalawin ng papa niya. Pero teka Ara, ano ba kasi talaga nangyari sa'yo? Pinuntahan kita sa bahay niyo pagkatapos ng libing pero hindi kita matsempohan. Halos di ka raw umuwi doon, sabi ng kapitbahay niyo. Tapos patay pa yung cellphone mo. Sobrang nag-aalala kami sa'yo. Kasi baka mamaya sumunod na pala ako kay Papa. Ara, hindi magandang biro yan ha. Huwag kayong mag-alala, hindi ko yung gagawin. Takot ko lang na sa impyerno ako mapunta at hindi ko na ulit makita sina Mama pag ginawa ko yun. So, hindi mo sadyang dinidistansya ang sarili mo sa amin? Hindi ka rin depressed? Tama diba? Hindi ka naman depressed? Mas marami akong kailangan gawin at unahin kaysa magmukmuk sa isang sulok, no? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi kita pinatatamaan, ha? Alam ko. Medyo nakailag naman ako kaya hindi ako natamaan. At talagang nagawa mo pang magbiro Pwede bang change location muna tayo? Tignan nyo, padilim na kasi at parang hindi na ideal catch-up place ang sementeryo. Sus, sabihin mo naduduwag ka lang. Ewan ko sa'yo, kalalaki mong taon, duwag-duwag mo. Joey, matalik mo kaming kaibigan ha. Bata pa lang tayo, magkakakilala na tayo. Tanggap ka namin at hindi ka namin i-judge kung mas gusto mo pala ng saging kesa sa tulya.
Ano namang kinalaman ng pagiging matatakotin sa pagiging bakla? May batas bang nagsabi na pagduwag, bading na agad? Hindi ba pwedeng mahina lang talaga ang loob? Ikaw nagsabi niya na mahina loob mo. Oo, bakit? Bawal ka rito. Yung pag-uusapan namin ni Rhea habang kumakain ng fried chicken, pang matatapang lang. Ay, gusto ko to. Chismisan na hindi ka belong. Go, Joey! Chat ka na lang sa GC kapag nakauwi ka na. Parang buntot pa rin siyang sumunod sa amin sa fast food chain. Habang umu-order si Joey, nilabas kong envelope galing sa tote bag at pinakita ang iba't ibang pictures, lore, at salindilang kwento na inaral ko ng lampas 1 buwan. Wala akong ibang ginawa kundi ang pag-aralan ng iba't ibang klase ng aswang na malakas ang kutob kong siyang pumatay sa mga tatay namin. Ano to? Bagong hobby? Hindi. Paulit-ulit kong tinuro sa kanya ang picture ng anting-anting ng buntot pagi. Ha? Wala pa rin akong maintindihan. Kwintas ba yan? Medalyon? Anting-anting. Anting-anting? As in yung parang sa mga napapanood natin sa sinaunang pelikula, yung kaya silang gawing malakas, tsaka invisible? Ara, alam kong sobrang devastated ka sa nangyari kay Pastor Dina at gagawin mo lahat ng pwede mong gawin para lang mahanap kung sinong gumawa nito. Or, in your words, makaganti, pero... Rhea, makinig ka muna sa akin. Alam ko na parang isa lang tong malaking kahibangan pero hindi. Alam kong hindi. At kayang-kaya kong ipaliwanag sa'yo para maintindihan mo. Tumayo siya at akmang aalis na nang nakiusap ako. Kahit isang beses lang, makinig ka sa akin. Ara, gusto ko. Maniwala ka, gustong-gusto kitang pagbigyan. Hindi lang naman ikaw ang desperado na makamit ang hustisya para sa papa mo eh. Ako din. Pero, sobra-sobra to. Hindi na nga tayo pinatatahimik ng reporters na gustong-gustong makakuha ng scoop sa nangyari. Gagawin mo pa silang mas katawa-tawa. Hindi mo ba naiisip na pag pumunta tayo sa station at sinabi nating palagay natin, aswang ang pumatay kina papa, pagtatawanan lang nila tayo, na pagchichismisan nila tayo. Nandun ka nung araw na yun. Nakita ko. Hinati sa 2 katawan ng tatay natin. Nawawalang lamang loob, ang puso, ang mga mata. Kahit itanggi mo, pareho nating alam. Gaano pa kasama ang isang tao, hindi nila kayang gumawa ng ganon. Hayop lang ang makakagawa nun. Aswang lang. Umayos kami ng upo at saglit na nanahimik nang mapansing napatingin na sa amin ang tao sa paligid. Kung bibigyan mo ako ng kahit isang chance at 5 minuto para ipaliwanag sa'yo lahat ng hinala at nalaman ko, promise, magme-make sense lahat ng sinasabi ko. Okay, 1 chance at 5 minuto. Inibabaw ko ang picture ng katawan ni Papa na naka-zoom in sa kagat sa kanyang leeg. Tapos, pinakita ko ang tapyas na balat sa may leeg ng papa ni Ara na ayon sa autopsy, nakuha raw sa kagat. Oh, so? Nakita ko na yan eh. Wala namang pinapaliwanag ang pictures na yan na hindi ko pa alam, Ara. Naglabas pa ako ng panibagong pictures mula sa bag at tinabi ko yon sa picture ng mga papa namin. Parehong-pareho, pati yung kagat. Teka, saan mo ito nahanap? May katulad na kaso kina Papa? Serial killer ang dumali sa kanila? May serial killer tayo dito sa Pinas? At ganitong style nila? Hindi nga serial killer, kundi aswang. Oh, ano naman yan? Statement yan ng 8 taong gulang na batang nakakita na pinatay ng aswang ang lalaking nasa picture. Lampas 1 dekada na simula nang mapatay ang tatay niya. Binata na siya ngayon, pero ang sabi niya sa akin... Sabi niya sa'yo? Kailan mo siya nahanap? Kailan mo siya kinita? As in, ito talaga yung pinagkakaabalahan mo nung nakaraan? Rhea, focus. Nilipat ko ang recording sa phone ko. Nang marinig niya ang detalyado at pare-parehong sinabi ng binata sa nauna niyang statement 10 years ago nung 8 pa lang siya, hinubad ni Rhea ang earphone at binagsak yon sa lamesa. Oh, baka nagkataon lang to. Paano tong mga to? Nilabas ko ang iba pang pictures ng nasa 20 biktima na pare-pareho ang lagay ng katawan sa nangyari sa mga papa namin.
Masasabi mo ba ngayon na baka coincidence lang to, na wala pa ring ibig sabihin? Natahimik siya. Pagkakita kong palapit na si Joey, dala ang tray ng pagkain, niligpit ko na agad ang mga ebidensya at binalik sa bag. Uy, ano yun? Gusto ko ring makita, sige na. Grabing pang-outcast nyo naman sa akin, oo. Parang hindi ako parte ng circle of friends na to, ah. Tulad ko, hinahanap din ni Aki ang anting-anting ng buntot pagi. At ayon sa impormasyong binigay niya, maaaring nasa 2 lugar lang yon. Sa tribo na to sa Benguet o sa simbahan sa Cebu. Para makatipid sa oras, nag-decide kaming maghiwalay. Siyang pumunta sa Cebu, ako ang aakit sa tribo. Bukas ng alas 8 ng gabi ang alis ko paakit ng Benguet. Kung gusto mong sumama para alamin kung totoo ngang aswang ang may gawa nun sa mga tatay natin, pwede kang humabol. Binigay ko sa kanya ang extrang bus ticket. Ano ba nangyayari? Mga 20 minutes lang akong pumila para umorder. May mga aswang-aswang na kagad kayong pinag-uusapan? Ay nako. Ara, okay ka lang ba talaga? Huwag mo sanang mamasamain to, ah. Kasi nag-aalala lang ako bilang kaibigan mo. Pero tingin ko, kailangan mo na ng tulong ng specialist. Meron akong kilalang psychiatrist, kaklase natin nung high school. Baka kilala mo rin. Hindi ako nababaliw. Alam ko kung anong ginagawa ko at mga sinasabi ko, Joey. O sige, sabihin na natin na totoo ngang may aswang. Kung nasa probinsya tayo o sa baryo, sa liblib na lugar, hindi lang ako maniniwala sa'yo. Ako pa ang unang magsasabi na baka aswang ang may gawa nun. Eh kaso nasa Maynila tayo. Walang aswang dito. Walang aswang sa city. Si Rhea lang ang gusto kong makumbinse. Tulong niya lang ang kailangan ko. Siya ang pinaka-importante kaya hindi ko na sinayang ang oras para kumbinsihin pa si Joey. Kinabukasan, maghapon akong naghintay ng paramdam ni Rhea. Maski isang text, wala. Pagdating ko sa terminal sa Cubao, umasa akong baka bigla siyang sumulpot. Nabigla siyang humabol. Natauhan na lang ako nang marinig kong aalis na ang bus na sasakyan ko. Pag-upo, agad kong sinandal ang ulo sa bintana at pumikit. Excuse me, okay lang ba na sa iba ka na lang umupo? Maraming pa namang bakante sa likod. Rhea? Rhea? Oo nga, ako nga. Paulit-ulit ka naman eh. Anong ginagawa mo rito? Akala ko hindi ka sasama. Akala ko hindi ka naniniwala sa akin, sa aswang. Sa aswang di ako naniniwala, pero sa'yo, oo. Sa ating tatlo, ikaw yung punong-puno ng logic eh. Yung hindi basta-basta naniniwala sa kutob at parating naghahanap ng mga scientific na explanation. Kung naniniwala ka na aswang nga ang pumatay kina Papa, maniniwala na rin ako. Dahil ibig sabihin nun... Masyado na akong desperado. Ibig sabihin nun may basehan ka. Hindi man ganun kalinaw o ganun ka-logical, pero sapat na para pati ako maniwala. Kasi hindi naman ikaw yung tipo ng taong utu-utu eh. Eh si Joey, galit ba siya sa akin? Nagtatampo? Yun? Magagalit? Magtatampo? Hindi no, bait-bait kaya nun. Parang pwede nga siyang maging candidate para sa susunod na Pilipinong santo. Hindi lang siya nakasama kasi busy daw siya sa ospital. Alam mo na, dakilang intern. Alam niya mangyayari to eh. Kaya para ma-assured ka na okay lang lahat sa inyo, ipinagluto ka niya ng soup. Inabot niya sa akin ang portable thermos. Si Joey ang pinakamagaling magluto sa amin kaya excited akong tikman ang soup niya. Paghigop ko, agad na nangunot ang noo ko. Oh, bakit? Hindi ba masarap? Maalat? Sure ka bang si Joey nagluto nito? Baka mamaya ikaw to ah. Sinabi mo lang na si Joey para hindi ako mag-alala. Hello, nakita mo ba yung thermos? Kanya yan no? Bakit? Matabang ba? Paano mo alam? Tinikman mo? Yan, hindi. Yung luto niya nung nakaraan. Nung mag-start siya ng pagiging intern niya sa ospital, nagbago yung luto niya eh. Tumabang. Yung parang hindi na uso sa kanyang mag-asin tsaka MSG sa pagkain. Parang ganun. O baka masyado na siyang nasanay na walang lasang timpla ang pagkain sa ospital kaya ganyan na rin ang luto niya. Teka, Bakit? Anong gagawin mo? babash ko siya. Sasabihin ko sa kanya ang tabang ng luto niya. Tatanong ko rin kung naubusan na ba siya ng asin sa bahay. Kung oo, gagawan ko siya ng pabor at ako na mismo ang bibili ng asin niya. Sira ka talaga.
Hayaan mo na. Baka pagod lang siya. Alam mo naman gaano ka-hectic sa ospital, 'di ba? Buti nga pinagluluto niya pa rin tayo kahit papaano eh. Okay, misunderstanding ng taon. Rhea, seryoso ako. Huwag ka nang manlait. Tayo na nga nilulutuan, tayo pa talaga may ganang mambash. Pero bibilang ko pa rin siya ng asin. Bibigay ko sa kanya pagbalik natin ng Manila. Baka makuha niyang hint na kung aswang ayaw ng asin sa pagkain, hindi tayo aswang kaya gusto natin noon. Naunang nakatulog si Rhea at sumunod ako. Nang magising ako, saktong kararating lang ng bus sa terminal. Ay, gising ka na. Gigisingin pa lang sana kita eh. Ano, tara na. Nakababa na lahat eh. Tayo na lang naiwan dito. Saan bala tayo mag-check-in? Gusto ko muna mag-almusal eh. May strawberry o ubit champorado kaya dito? Hindi naman tayo nalalayo sa Baguio. Kaya may chance na meron, diba? Rhea, hindi tayo pumunta rito para sa bakasyon o food trip. Oo nga, alam ko naman. Pero dahil ba hindi yun ang pinunta natin, hindi na tayo kakain? Nagbugutom na talaga ako. Para manahimik na siya, humanap na kami ng kainan. Isang maliit na karinderya na may view ng bundok ang nahanap namin. Umorder siya ng rice meal, habang kape ang pinili kong bilhin. Oh, okay na yan sa'yo? Ay, di ka nga pala nag-aagahan. Teka nga pala, saan ang punta natin? Sinong hinahanap natin? Sa bayan ng Kiyangan ang punta natin para makausap ang tribe chief ng mga Ayangan. Ipagpatawad ang pagiging slow ko pero itong Ayangan, ito yung tribu? Oo, tribo nilang nagmamay-ari ng anting-anting ng pagi na ayon sa researches ko ay ang pinaniniwala ang pinakamalakas at pinaka-epektibong anting-anting panlaban sa aswang. Okay, pupunta tayo ng Kiyangan. Hahanapin ng tribe chief ng Ayangan na si... Amado. Okay, si Amado. Tapos, anong next step? Wala? Wala kang next step? Wala ka pang naisip na susunod natin gagawin? Bumiyahe tayo ng ilang oras tapos hindi mo alam ang sunod sa plano. So paano? Pag nakita natin kay Amado yung anting-anting na yun, anong sasabihin natin? Hello po, Pinunong Amado, ayos lang ba na i-rent namin ang anting-anting ninyo? Promise ibabalik din po namin pag nahanap at napatay na namin yung aswang na pumatay sa mga tatay namin. Ano, ganon? Rhea, pwede ba? Huwag mo na nga akong andaran ng pagiging sarcastic mo. Ikaw naman kasi. We'll cross the bridge when we get there. Bahala ka. Ikaw ang mas nakakaalam na gagawin. I-guide mo na lang ako pag patawid na tayo ng bridge na sinasabi mo. Tulad ng sabi ni Aki, pagdating namin ng Kiyangan, hindi na kami nahirapang hanapin ang tinitirahan ng chief tribe ng Ayangan. Pagkatapos naming magtanong sa isang katutubong nakasalubong, hindi niya lang yun tinuro sa amin. Hinatid niya pa kami sa bahay nito. Wala na akong sinayang na oras. Pagkatapos kong magpakilala kay Amado, ipinakita ko sa kanya ang mga picture ng nabiktima ng aswang kasama na ang papa namin ni Rhea. Pasensya na sa inyong dalawa. Pasensya na? Ibig sabihin po ba neto, wala na sa inyo yung anting-anting ng pagi? Yung kwento po na kaya nung patayin ng kahit na anong aswang, totoo po ba? Totoo yun. Tunay ngang makapangyarihan ang anting-anting na yon. Ngunit lampas 6 na dekada na ang lumipas simula nang mahawakan o makita yon ng kahit na sinong Ayangan. Nang namatay ang lolo ng lolo ko, may nagnakaw sa anting-anting na yon, bago pa maipamana ng lolo ko sa anak niya. May sabi-sabi po na kung wala rito, baka nasa simbahan daw sa Cebu ang anting-anting na yon. Totoo po kaya yun? Tingin niyo ba nandun yun? Kailangan na kailangan po kasi namin ng anting-anting na yun, Tay. Kung sino man ang aswang na napadpad sa Manila at nang biktima sa papa namin, may hinala akong bagong salta yun, na hindi ang papa namin ang una at huli niyang mabibiktima. Ara, hindi ko rin talaga alam. Sinubukan naming hanapin ang anting-anting na yan. Maski ako mismo, pero miski anino niyan, hindi ko nakita. Ang sabi, dahil gawa yun sa ginto, baka raw tinunaw na at ginawang ibang bagay. Marami ng kwento tungkol sa kung ano ba talagang nangyari ron. Pero maski ako, hirap nang paniwalaan ang mga kwento tungkol doon. Maliban sa... Maliban sa ano po? Iya, walang kasiguraduhan. Kung mali ako, masasayang lang ang oras nyo.
Wala po akong pakialam kahit masayang ang oras ko. Nandun man ang anting-anting na hinahanap ko o wala, gusto ko pa rin pong subukan. Kumuha siya ng papel. Sinulat niya ang pangalan ng isang orphanage na matatagpuan daw sa sunod na bayan. Minsan na raw niyang napuntahan yon at bagaman nakipagtulungan sa kanya ang mga madre na namamalakad doon, hindi niya pa rin nakita maski anino ng anting-anting. Kung galing na po kayo sa ampunan na to at hinalughog niyo na po yung lugar na yon at wala naman kayo nakita at sigurado rin kayo na hindi yung tinatago ng mga madre, ba't naniniwala kayong nandun pa rin yung anting-anting? Dahil ramdam ko ang presensya niya ron. Niya? Sino pong niya? Ang anting-anting at ang espiritong nasa loob nun. Baka nakabaon yun sa lupa o sa kung saan. Pero malakas ang kutob ko na nandoon lang ang hinahanap nyo. At pag nahanap po namin yon, kung sakaling pumunta kami ron at mahanap namin yun doon, Manghingi lang kayo ng permiso na gamitin siya. Sakaling aswang nga ang bumiktima sa ama nyo, tulad ng paniniwala nyo, pwede nyong itagaw ang anting-anting at gamitin yun sakaling may lumabas na namang aswang pagkatapos ng ilang buwan o taon. O di kaya, pwede nyo itong ibalik sa mga ayangan, sa tunay nitong tahanan, sa mga taong dapat nitong pinoprotektahan. Nang makuha ang mga impormasyong kailangan mula kay Tay Amado, umalis na kami at nag-check-in sa kwarto. Sa pagod, agad na nakatulog si Rhea habang ako ay gumawa na naman ng isang kasalanan na kung buhay pa si Papa ay siguradong hindi niya papayagan. Gising ka pa rin. Ano bang ginagawa mo dyan? Bumangon siya at tumabi sa akin. Hoy, Ara! Magpapanggap tayong mga novice? Sisters in training? eto lang ang nakikita kong paraan para makapasok tayo sa orphanage na yon para magkaroon ng sapat na oras at para mahanap ang anting-anting. Diyos ko naman, Ara. Hindi kaya tayo karmahin ito? Magpapanggap tayong madre? Magpapanggap tayong novice. Madre, novice, sa ilalim sa novitiate. Ganun na rin yun. Magsisinungaling tayo sa mga madre, sa mga alagad ng Diyos. Alam ko, Rhea. Alam ko nang ibig sabihin ng gagawin kong to ay manloloko ako pero wala na akong choice. Kailangan ko tong subukang gawin. Isa pa, wala naman akong gagawing masama eh. Hindi ko naman sasaktan ng mga madre at mga bata ron. Pasikreto kong hahanapin ang anting-anting at sisiguraduhin ko na walang maaapektuhan o madadamay sa gagawin kong to. Pag nakuha ko ng anting-anting, aamin ako sa Mother Superior na hindi talaga ako madre, na pineke ko lang lahat kasi kailangan. Paano kung makasuhan ka? Hindi ba krimen to? Haharapin ko at pagbabayaran ang kailangan kong pagbayaran pero gagawin ko yon pagkatapos kong mahanap ang aswang na pumatay kina Papa. Delusional na kung delusional o nasisiraan ng bait. Bahala na kayo kung anong iisipin nyo sa akin pero ako, sigurado ako na aswang ang may gawa nun at nasa paligid lang natin siya. Baka nga miyembro pa yun ng ministry natin at kakilala eh. Humarap ako sa kanya sabay bigay ng bus ticket na hindi niya tinanggap. Rhea, sige na. Mauna ka na sa Manila. Ako nang bahala rito. Gusto mong iwan kita rito? Habang nagfi-feeling James Bond ka at super spy? Hindi, ayoko. Ang samang kaibigan ko naman pag ginawa ko yun. Sasama ako sa isa orphanage. Magpapanggap din akong novice. Tapos sabay tayong aamin sa kanila. Bit-bit ang iba't ibang dokumento at certificate of deployment. Bagaman nagulat nung una dahil wala naman silang inaasahang novice na darating, ay buong puso pa rin kaming tinanggap ng mga madre sa ampunan. Lalo na't dumami na ang mga bata at kailangan daw nila ng katulong. Buti na lang roommate pa rin tayo. Ano kayong sasabihin ni Joey, no? Pag nalaman niya nagpapakamadre na tayo dito. Rhea, ang ingay mo! Mamaya may makarinig sa'yo, mahuli pa tayo. Imbis na ayos ng plano natin eh. Ay sorry naman, na-excite lang. Hindi ko kasi inakala na gagana talaga to eh. Matulog ka na. Hindi pa nga ako inaantok. Narinig mo sabi nila. Maagang nagsisimula ang araw rito. Kailangan natin gumising ng 3:30 a.m. Alas 3? Bakit alas 3? Di ba devil's hour yun? Puro ka talaga kalokohan. Tumawa siya. Hindi ko na pinatulan ang mga kalokohan niya at pinilit na ang sarili kong makatulog. Hindi ko alam kung ilang oras na ba akong tulog, basta't naramdaman ko na lang na nahihirapan akong huminga
at parang hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nang tuluyan akong magising, pagkatapos akong sampalin ni Rhea, agad akong suminghap at takot na yumakap sa kanya. Oh, sorry. Hindi ko sinasadya yun, pero wala akong choice, no? Paano kasi binabangungot ka tapos kanina pa kita ginigising, ayaw mo magising? Pawis na pawis ka, oh. Ano ba kasi yun? Anong napapanaginipan mo? Sina Papa. Sina Pastor Dean? Sina? Ibig sabihin, pati Papa ko na panaginipan mo? Anong klaseng panaginip? Ano nangyari sa panaginip mo? Inabot ko ang baso ng tubig sa aking tabi at uminom bago ko yumuko at gulong-gulong humawak sa ulo ko. Uy, Ara, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Tama si Tay Amado. Nandito yun. Yung anting-anting, nandito yun. Ha? Paano mo nasabi? Naramdaman mo rin ang presensya niya, ganun? Isa sa mga kakayahan ng anting-anting ay ang ipakita sa mga suot nun kung paano namatay ang biktima ng aswang na malapit sa kanila. At malapit sa'yo si Pastor Dean at si Papa. Nakita mo kung paano sila pinatay? Napanaginipan mo? Nakita mo bang mukha? Nakilala mo? Hindi ko nakita ang mukha pero sigurado ako na lalaki ang aswang. At parang kakilala siya ni na Papa. Ano? May kilala si na pastor na aswang? Hindi ako sigurado. Hindi pa ganun kalinaw. Ha? Basta, kinakausap ng Papa mo at ng Papa ko ang lalaking yun. Tuliro siya. Takot na takot. Tapos ang sunod kong naalala ay tumatakas na sila pero naabutan niya. Yung aswang, para siyang bigla na lang nawalan ng kontrol sa sarili niya. Parang hindi niya alam ang ginagawa niya. Parang hindi niya sinasadya? Yan bang pinupunto mo? Rhea, miyembro ng ministry natin ang pumatay kina Papa. Malapit sila sa atin. Kailangan na nating mahanap ang anting-anting bago pa siya muling may mabiktima. Anong gagawin mo? Ano? Tatawagan si Pastor Mati. Sasabihin ko sa kanya tungkol sa nalaman mo. Sasabihan ko siya na may aswang na nagpapanggap na tao sa ministry natin. Hindi yun maniniwala sa atin. At bakit hindi? Hindi naman tayo nagsisinungaling ah. Kung ikaw nga na matagal ko ng kaibigan at kilalang kilala ko, halos hindi maniwala sa akin. Yung bagong pastor pa kaya. Isa pa, alam nilang pareho tayong nagluluksa. Iisipin nila baka nasisiraan lang tayo ng ulo. Si Joey, sa ministry natin siya, di ba? Yung duwag na yun, siyang uutusan natin na magmatsyag at magbantay sa aswang habang di pa tayo nakakaalis dito. Diyos ko, baka maiyak lang yun sa takot at diretsong mag-alsa balutan. Ikaw, masyado mo namang inaapi yung kaibigan natin. Oo nga't matakotin yun. Pero kapag alam niyang kailangan siya, hindi naman yung tumatanggi o tumatakbo. Sige na, tawagan mo na. Ako? Bakit ako? Ba't hindi ikaw? Kahit yata nasa kalagitnaan yun ng code blue, pag nakita niyang ikaw ang tumatawag, hindi yun mag-aatibiling sagutin ng phone, no? Wag mo itanggi eh. High school pa lang tayo, patay na yun sa'yo. Umamin na nga yun ng ilang beses na hopelessly in love siya sa'yo. Sabi ko nga, bakit ba kasi sa akin niya sinasabi ang feelings niya? Eh, hindi naman ako ikaw. Pero wali. Hanggang ngayon, super BFFs pa rin kayo. Ang torpe kasi, kaya hindi siya makakaalis sa BFF Premium. Rhea, wala akong oras makipagrelasyon. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Okay, pero paano kung matapos mo na lahat ng kailangan mo unahin? Pwede mo na siyang isingit? Hindi na ako umimik pa. Kinuha ko ang phone ko. Isang bar lang ang signal noon. Hindi ko alam kung magkakaintindihan kami ni Joey pero tinawagan ko pa rin siya. Hello, Ara? Ara, nasan kayo ni Rhea? Pabalik na ba kayo ng Maynila? Hindi pa. At hindi rin namin sure kung kailan kami makakabalik. Kaya makinig ka muna sa akin. Teka, wangwang ba yun ng pulis? Nasaan ka ba? Bakit parang nagkakagulo dyan? Anong meron? Ano nangyayari? I-loudspeaker mo nga. Si Pastor Mati at si Kael. Ano? Ano nangyari kina Pastor Mati? Joey, sabihin mo na! Wala na si Pastor Mati. Inagaw ni Rhea ang cellphone sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Lilipat ba sila? Sa ibang lugar? Lilipat sila ng ministry saan? Malayo ba sa probinsya? Kailan ang alis nila?
Hindi na ba nila kami mahihintay ni Ara? Hindi sila aalis. Wala na sila. As in, patay na sila. Patay na. Katulad ng nangyari kina Pastor Dean, ganun na ganun din. Nawawala rin ang mga lamang loob nila. Rhea, Ara, anong gagawin ko? Paano kung hindi taong may gawa nito? Paano kung tama si Ara na aswang nga ang may kagagawan? Pero ang hindi ko maintindihan, bakit puro pastor? Bakit mga taga-ministry natin ang pinapatay nila? May nagawa ba tayong mali? Tumingin sa akin si Rhea. Nanginginig siya sa takot at parang wala sa sarili. Kinuha ko sa kanya ang cellphone at pinilit kalmahin si Joey. Nasaan ba kayo? Maglilive ako, susunod ako sa inyo. Ayoko na talaga rito, baka mamaya ako naman ang isunod. Joey, hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis dyan. Ha? Anong hindi pwede? Anong gagawin ko? Iaalay niyo ako sa aswang? Syempre hindi. Sira ulo ba kami? Joey? Joey! Nandyan ka pa ba? Makinig ka sa akin. Anong sabi ng pulis? Ng mga tao sa paligid nyo? Hindi na natin sila kailangang kumbinsihin na may aswang nga. Sila na mismo nagsasabi at naniniwala na meron. Good. Good? Anong good? Anong good sa may pag-alagalang aswang? Hindi good na may aswang, syempre. Pero at least, hindi na tayo nahihirapang alertuhin sila. Kailangan namin ng tulong mo. Okay. Anong tulong? Anong gagawin ko? Maganda ka ng asin. Marami. Ipak mo. Tapos ano pa? Bumili ka ng bawang, marami. Dikdikin mo, dilute mo sa tubig, tapos ilagay sa spray bottle. Parang pepper spray pero garlic water ang laman. Para sa aswang ba to? Oo, kapag nakagawa ka na ng panlaban, ipamigay mo. Siguraduhin mong bitbit yun ng lahat sa lahat ng oras. Lalo na yung mga taga-simbahan natin. Tapos... Ara? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Choppy ka. Hello? Ara? Mahina akong napamura. Sa inis, tinapon ko na lang ang cellphone ko sa kama. Hindi na bumalik ang signal. Ano bang kasalanan natin? Ha? Meron bang nakaaway ang taga-simbahan natin? Aswang pala kaya tayo ngayon ang tinatarget? Ano bang ginawa nating masama? Bakit tayo ni isa-isa? Kailangan na nating mahanap ang anting-anting, Rhea. Ikaw ang pinaka-friendly na taong kilala ko. Pasimplihan mong pagtatanong sa mga madre, lalo na yung mga kaidaran lang natin tungkol sa anting-anting. Baka may iba pang paraan. Meron, pero delikado. Ayon kina Aki at sa mga nalaman natin, mas malakas ang bagong aswang. Yung gumagala at nambibiktima sa atin, kutob ko, bagong aswang lang yun. Hindi natin siya basta matatalo ng asin at bawang lang. Panandalian lang siyang titigil pero babalik at babalik yun para mangbiktima. Yung anting-anting talagang kailangan natin para matapos na to. Sakaling makuha natin yung anting-anting at malaman kung sino ang aswang, tingin mo, kaya talaga nating patayin siya? Kayang patayin ng anting-anting ng pagi ang lahat ng uri ng aswang. Hindi ang pagi. Ikaw ang tinatanong ko. Kaya mo ba? Ikaw na rin nagsabi, di ba, na pwedeng malapit sa atin ang aswang? Paano kung tama ka nga? Tingin mo, hindi ka magdadalawang isip? Hindi ako magdadalawang isip, Rhea. Hinding-hindi. Lalo na't alam kong sa gagawin kong yun, masisiguro ko ang kaligtasan ng lahat. Kaya bilisan mo na, ha? Yung sinabi ko, sundin mo na. Wala na tayong oras. Kailangan na nating makabalik agad ng Maynila. Mabilis lumipas ang araw. Pakiramdam ko nauubusan na kami ng oras. Pero maski anino ng hinahanap naming anting-anting, wala pa rin. Ginalugad na namin ang bawat sulok ng orphanage. Tinanong na ang lahat ng pwedeng tanungin pero wala. Ay, magdadalawang linggo na tayo dito. Magdadalawang linggo na rin tayong walang signal. Ara, hindi na tayo pwede magtagal. Kailangan na nating bumalik. Kawawa naman si Joey dun, oh. Hindi niya kayang asikasuhin lahat ng kababalagan sa Manila mag-isa. Baka nga mamaya pati siya. Ano ka ba naman? Ayos lang si Joey. Naniniwala akong matalinong kaibigan nating yon. Hindi siya madadali ng aswang. Buhay siya. Sa ngayon, oo. Pero sa susunod na araw, lumapit na tayo kay Mother. Umami na tayong hindi talaga tayo madre na nagpapanggap lang tayo. Kaming dalawa lang ang nasa chapel, kaya malaya naming napag-usapan yon.
Pareho kaming nakaluhod, nagpapanggap na nagdarasal. Minulat ko ang mata ko at tulad ng dati, napako ang tingin ko sa rebulto ng Santo Niño sa altar. Nakikinig ka ba sa akin, Ara? Bahala ka. Kung ayaw mo pang bumalik ng Manila at pilit mong hahanapin ang bagay na hindi rin naman tayo sure kung nandito, edi choice mo yan. Basta ako babalik na ako sa Manila, ayoko na. Marami pa siyang sinabi pero parang hindi ko na siya naririnig. Nakatuon lang ang isip ko sa Santo Niño. Unang araw ko palang dito may napansin na akong kakaiba sa rebulto. Para bang nasa kanya ang kailangan ko pero laging may istorbo kapag lalapitan ko. Huy, anong ginagawa mo? Hindi ako natinag. Kinuha ko ang maliit na bag na nakasukpid doon. Tinaktak ko ang laman sa sahig. Nagkatinginan kami ni Rhea nang makita ang ginintoang medalyon kasama ng ibang lumang barya. Teka, kumukha to nung hinahanap mo, di ba? O namamalikmata lang ba ako? Pagkadampot ko sa medalyon, agad itong lumiwanag. Nang marinig namin ang pagbukas ng double door ng chapel, dali-dali kong tinago sa kamay ko ang anting-anting. Anong ginagawa ninyo rito? Nagdarasal po, pero tapos na rin po kami kaya... Tinikom ni Rhea ang bibig nang mabilis lumakad si Mother papunta sa amin. Sa isang tingin, alam na niyang may kulang sa Santo Niño. Binuklat niya ang kamay ko. Nang makita niya ang medalyon, hindi na yun nagliliwanag at para na lang ordinaryong gintong barya. Curious lang po kami sa laman ng Santo Niño pero promise, wala po kaming balak na magnakaw, wala po talaga. Hindi kayo mga novice? Ang anting-anting na to ang pakay niyo rito? Hindi ako sumagot. Bago pa niya makuha sa akin ang anting-anting, hinila ko na si Rhea. Mabilis kaming tumakbo. Nang makitang nakakandado ang gate ng ampunan, natigilan kami. Papalapit na rin ang guard. Si Ara at Rhea, saan sila tumakbo? Po? Dito tumakbo yung dalawang bagong madre, nakita mo ba? Mother, wala pong tumakbo papunta dito. Ikaw lang po napadaan dito. Sigurado ka? Hindi bale. Tulungan mo na lang akong hanapin sila. Sabihan mo na rin ang ibang madre. Naestatwa kami ni Rhea. Binitiwan ko ang kamay niya nang makaalis na si Mother at ang guard. Humarap siya sa akin. Nanlaki ang mga mata. Parang hindi niya ako nakikita. Nang ma-realize ko kung ano yun, muli ko siyang hinawakan. Hindi kita makita nung binitiwan mo ko. Parang naging invisible ka. Actually, hindi lang parang. Invisible talaga tayo. Tumingin ako sa anting-anting na mahigpit kong hawak. Lumiliwanag yon. Parang indikasyon na gumagana ang kapangyarihan nito. Totoo nga makapangyarihan tong anting-anting, Ara. Bukod sa kaya nitong ipakitang nangyari sa mga namatay, kaya rin itong gawing invisible ang may hawak. Ngayong nasa atin na yan, ano na? Babalik na ba tayo ng Manila? Tutugisin na ba natin yung aswang? Hindi. Anong hindi? Bakit? Sa kanilang anting-anting na to, siya ang mas nakakaalam kung paano to gamitin. Kung paano natin magagamit laban sa mga aswang at kung ano pa ang kaya nitong gawin. Sa tulong ng anting-anting, nakatakas kami sa orphanage at dumiretso sa bahay ni Tay Amado. Nahanap niyo? Sa simbahan niyo ba nakita? Pinakita ko sa kanya ang anting-anting. Kumuha siya agad ng leather strap, ipinasok sa butas ng medalyon at isinabit sa leeg ko. Saan mo nahanap? Saan mo nahukay? Hindi niya po yan nahukay sa lupa. Actually, napaka-obvious nga po ng taguan Kaya nakakapagtaka na hindi agad nahanap. Nasa loob po to ng bag ng Santo Niño, kasama ng ibang lumang barya. Pag napatay mo na ang aswang na gumagala sa Maynila, hindi mo na kailangang ibalik sa amin ang anting-anting. Po? Pero usapan natin yun, diba? Na pagtapos na, ibabalik ko rin to? Sa'yo siya nagpakita. Ibig sabihin gusto ng anting-anting na ikaw ang mangalaga sa kanya. Ang tagal-tagal naming hinahanap yan, pero hindi siya nagpakita. Pero sa'yo, hindi ba't siya pa mismo ang nagbigay sa'yo ng clue kung saan mo siya makikita? Paano niyo po nalaman? Malakas ang pakiramdam ko na ganun ang nangyari. Maniwala man kayo o hindi, may buhay ang mga anting-anting. Kung kukunin ko yan sa'yo, mawawala rin yan ulit sa amin.
Gusto ko lang na ipangako mo na pag-iingatan mo yan. Nasa mabuti mo lang yan gagamitin, Ara. Hindi ko po to gagamitin para sa pansarili kong interes o para makapanakit ng ibang tao. Madalas ang sunod na tagapangalaga at nagmamayari ng anting-anting ng pagi ay inaaral muna ang paggamit dito ng ilang buwan bago tuluyang mapunta sa kanya. Pero dahil wala ka ng oras, basahin mo na lang to habang nasa biyahe kayo pabalik ng Maynila. Nilabas niya ang lumang baul at mula ron kinuha niya ang lumang scroll na agad kong binuklat. Sa oras ng labanan at kapag may aswang sa paligid, automatic na nagiging buntot pagi ang anting-anting na siyang nakakapatay sa aswang. Bukod sa invisibility, kaya ring pagalingin ng anting-anting ang sugat ng tagapangalaga niya. Kanina nung tumatakas kami sa mga madre sa orphanage, naging invisible ako nung hawak ko to. Tapos, pati si Rhea na hawak ko, naging invisible rin. Sakaling magkasugat si Rhea o kung sino gawa ng aswang, kaya rin ba silang pagalingin ng anting-anting kapag hinawakan ko sila? Hindi, Ara. Ikaw lang ang kayang pagalingin ng anting-anting. Lahat ng hahawakan mo, kapag invisible ka ay nagiging invisible rin. Pero yun lang ang espesyal na kakayahan ng anting-anting na pwede ring pakinabangan ng iba. Yung iba tulad ng pagpapagaling at kakaibang lakas. Pero sa'yo lang talaga. Sige na, umalis na kayo. Kailangan ka na ng mga tao, Ara. Huwag mong kalilimutan ang bilin ko. Hindi mo pwedeng gamitin sa kasamaan ng mutya. Basta huwag mo lang kalilimutan ang bilin ko. Hindi mo pwedeng gamitin sa kasamaan ng mutya. Pagkat unti-unting mawawalan ng bisa at kapangyarihan yan. Lalo na kapag ginamit mo yan para makapanglamang. Hinatid kami ni Tay Amado sa terminal. Simula pag-alis ng bus hanggang sa kalagitnaan ng biyahe, napansin ko na walang imik si Rhea. Rhea, may problema ba? Kanina ka pa kasi walang imik eh. Parang ang lamig-lamig mo sa akin. May nagawa ba ako? May kasalanan ba ako sa'yo? Hoy, ano ba yun? Nagugutom ka na ba? Gutom ka na, no? Nalipasan ka na ng gutom kaya nag-iba ng timpla mo at tinotopak ka. Huwag kang mag-alala. Pagdating natin ng Maynila, ililibre kita ng paborito nating fast food chain. Te-text ko rin pala si Joey. Sasabihin ko sa kanya na pauwi na tayo. Pasundo tayo sa Cubao. Hinila niya mula sa kamay ko ang braso niya at tumalikod sa akin. Naisip ko na baka pagod siya o may masakit sa kanya kaya wala siya sa mood. Pero nagising na siya, nakakain at nakarating na kami sa terminal ng Cubao, hindi niya pa rin ako iniimik. Nasaan na si Joey? Talaga bang darating pa yun para sunduin tayo? Tinetext ko siya pero walang reply eh. Hindi siya nag-confirm na masusundo niya tayo? So ano to, naghihintay pala tayo sa wala? Buisit naman. Bahala ka na nga, uwi na ako, magta-taxi na lang ako. Sumabay ka kung gusto mo, kung ayaw mo, ikaw bahala. Ano bang problema mo? Ba't ka nagkakaganyan? Kanina pa kita tinatanong kung may kasalanan ako sa'yo, diba? Wala ka namang sinasabi. Rhea naman! Ang dami-dami na nating problema. Ang dami na nating pinagdaanan nitong mga nakalipas na araw. Pagod na ako. Ang dami kong inaalala. Baka pwede namang huwag ka nang magpasuyo sa akin. Sabihin mo na, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang lumalayo ka sa akin? Ba't parang iniiwas mo yung sarili mo sa akin? Naiinggit ako. Alam kong hindi dapat at wala akong dahilan para makaramdam ng ganito pero naiinggit ako eh. Saan? Anong kinaiinggit mo sa akin? Bakit ikaw lang ang may koneksyon sa anting-anting? Bakit ikaw ang pinili niya? Bakit sa'yo lang siya nagpakita? Bakit ikaw lang ang protektado niya? Masama ba ako? May tinatago ba ako sa na hindi ko alam at alam yun ng anting-anting? Hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi pwedeng ako? Mapatao, maski bagay na tulad yan. Pagkasama ka sa pagpipilian, parating hindi ako mapipili kasi nandyan ka. Tama si Papa. Parati lang akong pangalawa sa'yo sa lahat ng bagay. Kahit anong gawin ko, kahit anong pagpapakabuti ko, hindi yun sapat. Kulang pa rin eh. Ikaw pa rin ang bida tulad ngayon. Tumigil siya sa pagsasalita. Nanlaki ang mata niya. Parang gusto niyang bawiin lahat ng sinabi pero alam niyang huli na. Tinalikuran niya ako pero agad ko rin siyang nahabol.
May tinatago kang gantong sama ng loob at inggit sa akin, Rhea? Kung ayaw mo pala talaga sa akin, anong ginagawa mo rito? Bakit dinadamayan mo ako sa lahat ng pinagdadaanan ko? Kung nagpapanggap ka lang at pinaplastik ako, ba't di ko yun ramdam? Ba't ang pakiramdam ko totoong mahalaga ako at importante sa'yo, ha? Ano? Magsalita ka! Kasi importante ka pa rin sa akin. Na kahit inggit na ako sa'yo, mahal pa rin kita. Maiintindihan ko kung hindi mo ako maiintindihan. Kasi miski ako, hindi ko rin maintindihan sarili ko eh. Nung namatay si Papa, akala ko hindi ko na ulit mararamdaman na wala ako sa kalingkingan mo. Akala ko pwede na tayo maging magkaibigan nang hindi ko palihim na kinukumpara ang sarili ko sa'yo, na hindi ako nanliliit. Pero ito na naman eh. Nararamdaman ko na naman na wala akong binatbat sa'yo. Ayoko rin naman nagkakaganito ko, Ara. Pero hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko na ma-insecure sa'yo. Wala kang dapat ika-inggit o ika-insecure sa akin. Hindi ko alam kung bakit akong pinili ng anting-anting pero hindi ibig sabihin no na mas magaling ako sa'yo sa lahat ng bagay. Hindi yun ganun. Baka akong pinili ng anting-anting kasi alam niya masyado kang malambot. Masyado kang mapagbigay at mapagpatawad. Na baka pati sa aswang makaramdam ka ng awa at maniwala na kaya nilang magbago. Na baka kaya nilang mabuhay nang hindi nananakit ng tao kasi yun ka eh. Ganon kang tipo ng tao. Parati kang naniniwala na kahit gaano kasama ang isang tao, pwede pa rin silang maging mabuti. Hindi mo kailangang ma-insecure sa akin. Dahil alam kong mas mabuti kang tao. Ang totoo nga niyan, ikaw ang moral compass ko eh. Kung hindi dahil sa'yo, kung di mo ako inaalalayan sa mga dapat kong gawin at desisyon ko sa buhay, baka matagal na akong nakagawa ng di tama. Natatakot ako, Ara. Natatakot ako. Wala akong laban sa aswang. Wala akong panlaban sa kanya. Paano kung matulad ako kay na Papa at saka kay Pastor Dean? Walang mangyayari sa'yong kahit na ano. Hindi ka direktang protektado ng anting-anting pero protektado kita. Akong bahala sa'yo. Hinding-hindi ko hahayaan na mapahamak kayong dalawa. Lalo na kayo na lang ang pamilya ko. Promise? Promise. Pagkatapos magkaayos, napagdesisyon na namin ni Rhea na sa bahay ko na muna kami tutuloy para na rin sa kaligtasan niya. Simula nang makabalik kami galing Benguet, agad na naming sinimulan ang pasikretong pagmamanman sa lahat ng member ng ministry. Pero maski isa sa mga taong yon ay kinumpirma ng anting-anting na hindi aswang. Di kaya mali tayo ng hinala? Baka hindi talaga member ng ministry natin yung aswang. Hindi ko na alam, Rhea. Hindi ko na talaga alam. Ang sigurado lang ako, nasa paligid lang siya. Kinita na natin lahat eh. Lahat sinet na natin maliban kay Joey. Imposible naman na siya yung aswang, di ba? I mean, buong buhay na tayong magkakakilalang tatlo at naglalaro pa nga tayo ng taguan tuwing kabilugan ng buwan. Never naman siya nag-transform at naging aswang. Di ba ang paniniwala nga tuwing bilog ang buwan tsaka nagsisilabas ang aswang? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Yung napanaginipan ko nung nasa simbahan pa lang tayo sa Benguet? Na parang bagong transform? O bagong aswang lang yung aswang na pumatay sa tatay natin? Yun ba? Oo, yun nga. Kumunot ang noo niya sabay hila ng upuan niya palapit sa akin. Sandali nga, pinagdududahan mo ba si Joey? Pati si Joey? Ara, imposible. Kailangan nating i-check lahat. Ba't ako hindi mo chinik? Magkasama tayo 24/7 at sabi ni Mang Amado, magre-react daw ang anting-anting pag may malapit na aswang. Kusa raw yung nagiging buntot pagi na panlaban sa aswang kapag naramdaman nito na may aswang sa malapit. Hindi ba't iyon ang method na ginamit natin habang minamanmanan natin ang lahat ng mga pumupunta sa simbahan? Saka, hindi ka ba nagtataka? Nasimula nang bumalik tayo galing Benguet at sinabi natin kay Joey na nasa atin ang anting-anting, hindi pa siya nagpapakita sa atin? Kasi nga busy daw siya sa ospital, 'di ba? Tumigil si Rhea sabay takip sa bibig niya. Hala, tama ka nga. At tama rin ang anting-anting sa hindi pagpili sa akin. Bukod sa hindi ako ganun ka-observant, madali pa akong maniwala sa excuses ng mga tao. Nag-inarte pa ako sa biyahe pa uwi rito. Hindi rin naman pala talaga ako rapat-dapat sa anting-anting.
Rhea, focus. Okay, focus. Focus na. Pero teka lang kasi, paano magiging aswang si Joey? May pagka-explorer siya, Rhea. Mahilig siyang pumunta sa liblib na lugar para sa adventure. At may sinabi sa akin si Aki na Na ano? tungkol sa pangyayanggaw. Yung pag may pinakain daw ang isang aswang sa isang tao at hindi yun nalagyan ng kalamansi o nakontra or something, pwedeng maging aswang ang isang tao. 2 months ago, galing si Joey sa isang baryo sa Bukidnon, di ba? Sumama siya sa joiners para mag-explore ng cave. Tingin mo, nayanggaw siya doon? Sandali ulit. Sinasabi mo bang si Joey na ang prime suspect natin? Di ba parang ang sama naman nating kaibigan na pinagsususpetsahan natin si Joey? Pinagsususpetsahan niyo ako na ano. Nilapag ng kararating lang na si Joey ang isang bucket ng fried chicken sa lamesa. Pabalik-balik niya kaming tinitingnan ni Rhea bago siya naghila ng upuan at tumabi sa akin. Bakit ano bang ginawa ko? Parang nakakita kayo ng multo o di kaya aswang ah. Pinandilatan ako ni Rhea saka siya bumulong. Ano nang ganap dyan sa anting-anting mo? Ramdam mo bang magtatransform na siya at magiging buntot pagi? Umiling ako sa kanya. Napapikit na lang ako sa gulat nang bigla kaming akbayan ni Joey. Hoy kayo ah, nakakarami na kayo. Grabe na pang out of place nyo sa akin. Ano ba talagang pinagbubulungan nyo? Ano? Ano nga yun? Sabihin nyo na kaya. Sabi ko na kasi sa'yo, hindi eh. Ikaw ngayon ang taya, ikaw magpaliwanag at saka mag-sorry. Ha? Nagkibit balikat si Rhea sabay nguso sa akin. Tumayo siya at sinimulang kainin ang bucket ng fried chicken habang kami ni Joey ay nagtitigan lang. Si Joey ito. Kita ko sa kanya na siya pa rin ang matalik naming kaibigan at kahit tila napatunayan na mali ako ng hinala at kutob, hindi pa rin ako mapakali. Hindi mo naman sinabi sa akin na ice staring contest pala to. Hindi tuloy ako prepared. Guilty yan. Kumagat si Rhea ng chicken. Nginuyan niya yon ng mabuti. Paglunok, saka siya ulit nagsalita. Guilty? Guilty saan, Rhea? Pinag-isipan kita ng masama. Nagsuspetsa ako sa'yo na baka ikaw ang aswang. Pero biglang nagbago ang isip nyo, di ba? Naniniwala na kayo na hindi ako ang aswang na pumatay sa mga pastor. Eh paano kayo nakasigurado na hindi ako? Eh kasi duwag ka. Labag sa batas na maging aswang ang isang duwag, no? Joke. Baka bawiin mo tong chicken eh. Wala na kasing halong biro. Paano nyo nakumpirma na hindi nga ako yung aswang? Gusto mo ako na magsabi? Yung anting-anting kasi na nakuha niya sa simbahan, naging latigo na gawa sa buntot pagi pag may malapit na aswang. Eh since nandito ka at hindi naman naging magical latigong pampatay sa aswang ang anting-anting, ibig sabihin, hindi ikaw yung aswang na kailangan niyang patayin. Ngumiti si Joey. Nang mapansin niyang pasimple ko siyang pinanonood, kumuha siya ng legs sa bucket at iniabot yon sa akin. Ay, nga pala, tigil-tigilan mo na yung kakapunta mo sa baryo-baryo ah. Baka mamaya mabiktima ka ng mga nangyayanggaw at maging aswang ka eh. Asus, talaga naman ang rere na yan. Napaka-maalalahanin. O sige, dahil sa utos mo, hindi na. Ano yung mga nasa kuko mo? Kinuha ko ang kamay niya. Pero bago ko pa yun matingnan ng maayos, binawi niya sa akin. Ano lang yan, mancha lang yan ng betadine kanina. May nilinis kasi akong sugat. Nilinis mo nang hindi naka-gloves? Ara, ano bang tinutumbok mo? Akala ko ba malinaw na sa'yo na hindi mo na dapat ako pinagsususpetsahan kasi clear na ako sa anting-anting mo na na-security check na ako. Alam mo, bahala ka na nga. Pumunta lang naman ako dito para kamustahin kayo at i-update na rin kayo sa kaso ni na Pastor Mati na ang pinaniniwalaan ng mga pulis na pumatay ay ang pumatay sa tatay nyo. At para ibigay ito sa inyo, mga pangontra yan. May asin sa loob niyan at garlic water yung spray. Nang mag-walk out siya, agad akong tinulak ni Rhea para sundan si Joey. Bilis na, bulin mo na siya. Magsuri ka dun. Nakaka-offend kaya talaga yung sinabi mo. Kung ako yung ginanon mo, malamang friendship over na tayo. Dali na, bulin mo na yun. Sayuin mo ng konti. Bibigay din yun sa'yo, no? Isang sorry mo lang, di makakatiis yun. Hindi na ako nagsayang pa ng oras.
Tinakbo ko na si Joey. Naabutan ko siyang nakasalampak sa labas ng gate. Sakto, pagtingin ko kung saan nakapako ang mata niya, naging buntot pagi nga ang anting-anting na suot ko. Lumabas ang malakas na angil mula sa aswang at ang katawan ko ay kusang kumilos para labanan yon. Sumugod ito papunta sa akin. Sa unang haplit, nabangasan ang mukha nito at ang marka ng pagi ay nag-iwan ng tuklap sa makapal nitong balat. Muli kong winasiwas ang pagi. Pumulupot yon sa katawan ng aswang. Sa katagalan, lalo pa itong humigpit at ilang saglit pa ay tuluyan na tong nasunog at naglaho. Oh, ano yun? Anong nangyari? Ano yung narinig ko? May aswang! Grabe, kamunti ka na ako maging midnight snack ng aswang. Muntik na akong patay ng aswang. Talagang papatayin niya ako, muntik na ako. Nang bumalik na sa pagiging kwintas ang aking anting-anting, saka lang ako lumapit kay Joey. Ako mismo ang nagtayo sa kanya at pilit na nagpakalma pagkatapos ko siyang ipasok sa loob ng bahay. Okay, secured na ang buong bahay. Ligtas tayo dito. Hindi na tayo mapapasok ng aswang. Natatakot ako. Ako na ang isusunod ng aswang. Isusunod niya na ba ako dahil cell leader ako? Yun bang plano niya? Pagkatapos niya sa mga pastor, yung mga cell leader na ang kasunod? Tayo, tapos yung mga member natin. Bakit pa tayong mga taga-ministry ang pakay niya? Bakit puro tayo? Yan din ang inaalam ni Ara, Joey. Hinawakan ko ang kamay ni Joey. Saglit siyang kumalma at para bang nabawasan ng takot at pagiging tuliro niya. Buti dumating ka. Buti sinundan mo ako. Kung hindi ka sumunod, malamang ako na ang sunod na naging biktima ng aswang. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wala yon. Kung ibang tao nga handa kong iligtas, ikaw pa kaya na matalik kong kaibigan? Tumikhim si Rhea. Nang makita kong mapang-asar ng ngiti sa labi niya, binitiwan ko na ang kamay ni Joey. Siguro naman convinced ka na ng bongga na hindi si Joey yung newly turned and transformed na aswang na hinahanap natin, di ba? Tumango ako sabay tingin kay Joey. Sorry. Ayos lang. Medyo may tampo pero naiintindihan ko naman. May dahilan ka para pagdudahan ng lahat. Kung akong nasa posisyon mo, pagdududahan ko rin ang sarili ko. Pero pwede bang dito na muna ako? Biglang overnight tayo. Ganun. Siguro naman, di nyo ina-expect na may lakas pa ako ng loob para lumabas at umuwi pagkatapos ng nangyari kanina. Oh, Ara, overnight daw siya dito. As a friend. As friend? Anong as friend? Oo, as in friend. Walang halong mali siya. Yan ang dahilan kung ba't stuck ka na sa friend zone eh. Bukod sa hindi ka na dapat umagri sa akin na sa as a friend na part, dinagdagan mo pa ng walang mali siya na dapat meron nga kasi gusto mo si Ara, di ba? Rhea, ang ano mo, mamaya maniwala yan. Pasakan kita ng walang laman na dextrose eh. Ito naman, hindi mabiro. Ay, nga pala. Congrats, Joey. Paglapit ko sa kanila dala ang pillbox, naabutan kong kunot noong tinitingnan ni Joey si Rhea. Congrats nga! Di ka man lang ba magte-thank you? Ha? Congrats saan? Meron ba akong nagawa na kakomend-komend? May nagawang kakomend-komend? Wala. Pero panibagong na-secure na slot sa buhay ni Ara? Meron. Sa buhay ko? Ano? Una ka sa listahan ng ninong sa future anak niya. Tarantada ka rin talaga, no? Ay bakit? Real yan! Legit! Kasi pag di mo binawasan maski 1 gram yung katorpehan mo, future ninong ka na talaga na magbibigay ng 5K na pamasko sa anak niyang inaanak mo. Kasi yun na lang ang pwede mong gawin para magpapansin ka pa rin sa kanya. Rhea, puro kakalukuhan. Ara, itanggi mo. Sabihin mong wala kang plano na gawin akong ninong, no? Araw, nagre-reklamo. Ayaw ng ninong privilege. Siya pang choosy. Kung ako sa'yo, demoted yan into social media friends na lang na avid watcher ng ipopost kong story. Ewan ko sa inyo. Di ko alam kung ba't nasisingit nyo pa yun sa kabila ng nangyari. Joey, inumin mo. Makakatulong yan para makatulog ka. Pagkaraan ng ilang oras na asaran at sa tulong na rin ng sleeping pills na pinainom ko kay Joey, nakatulog na rin siya sa tabi ni Rhea. Gusto ko sanang magpahinga, pero hindi ako mapakali. May bumabagabag sa akin.
Habang pilit kong inaalam at pinakikiramdaman kung ano ba yon, hindi ko maalis ang tingin ko kay Joey. Paglabas ko ng kwarto, hinubad ko ang anting-anting ng pagi at seryoso itong pinakatitigan. Ramdam kong may gusto kang iparating sa akin pero hindi ko maintindihan kung ano ba yun. Kung nakakapagsalita ka lang sana. Sana kaya mong sabihin kung ano ba talagang gusto mong iparating. Si Joey ba? May kinalaman ba kay Joey? Mapapahamak pa siya ulit? Punteriya na ba siya ng mga aswang dahil sa nangyari? Nilagay ko ba siya sa alanganin? Kumislot ito. Hindi ko pa rin alam ang ibig sabihin nun pero ramdam ko na may panganib na parating at sangkot si Joey sa panganib na yon. Naisip kong baka siya ang sunod na magiging biktima ng aswang, na baka alam na ng mga aswang na importante siya sa akin at bilang ganti sa nagawa ko kanina, gagawin nila ang lahat, makuha lang siya sa akin. Dala ng pagod at ilang araw na pagpupuyat, kahit nilabanan ko, nakatulog din ako. Ara, gising! Ara, binabangungot ka! Gising! Ara! Si Joey! Ha? Nasaan si Joey? Nasa taas pa rin ng double deck, natutulog. Bakit? Agad akong bumalik sa kwarto. Pagbukas ng ilaw, tumambad sa akin ang bakanteng espasyo sa upper bunk. Kakagising ko lang din eh. Naalimpungatan lang ako nung narinig ko na parang binabangungot ka sa sala. Hindi ko na na-check yung taas. Akala ko nandiyan pa rin siya kasi hindi niya naman ako ginising na aalis na pala siya. Napansin ko ang nakadikit na sticky note sa bedside table. Bago ko pa mabasa, nakuha na ni Rhea. Galing kay Joey, may timestamp. 8:23 AM daw siya umalis kasi may araw naman na sa labas at wala namang aswang sa umaga. May kailangan daw siyang gawin. Inabot niya sa akin ang sticky note. Tiningnan ko yon at bago ko pa maibalik, hinila niya ako paupo sa lower bunk. Hoy, ano nangyari? May napanaginipan ka na naman ano? May pinakita sa yung pangitain yung anting-anting? Ano? Ano raw mangyayari? Meron nga. Tungkol saan? Tungkol kanino? Hindi ko sigurado kung talagang pangitain yun o bangungot. Naguguluhan at natatakot ako, Rhea. Ay, ano ba kasi yun? Kung naguguluhan ka, sabihin mo sa akin. Tutulungan kita intindihin yung panaginip mo. Nakita ko si Joey. Nasa ospital siya. Punong-puno ng dugo ang lab gown niya at tumitirik ang mata. Rhea, malakas ang kutob ko na kung sino man ang kakampi ng aswang na napatay ko kagabi, may planong maghiganti. Bukod doon, hindi rin ako tinatantanan ng anting-anting. May gusto siyang iparating na may kinalaman kay Joey. Ha? Ano naman yun? Hindi ako sigurado kung ano ba talaga yun. Ang alam ko lang, nasa panganib siya. At habang di ko pa nasisiguradong wala ng pag-alagalang aswang sa lugar natin, mas mabuti kung kasama natin siya palagi. Hindi yan pwede. Una sa lahat, intern si Joey sa ospital. Pag pinatawag siya ng medical advisor niya o may emergency doon, kailangan niyang pumunta at magpakita. Kung hindi magkakaproblema siya. Ara, matagal na niyang pangarap ang maging doktor. Hindi pwedeng tayong maging dahilan kung bakit hindi niya yun matutupad. Hindi niya tayo mapapatawad kung sakali. Off niya ngayon, di ba? Kaya wala siya sa ospital? Hindi siya pupunta? Oo, sa pagkakaalam ko Pero para masiguro at makalma ka na hindi siya papasok na ospital ngayong araw, tatawagan ko siya para i-confirm. Hindi nakasagot si Joey. Mabilis lumipas ang 1 oras at hindi siya nakapag-call back pagkatapos ng palugit ko. Dinampot ko na lang ang susi ng sasakyan. Uy, saan ka pupunta? Sa ospital. Bakit? Nag-text na ba siya na nasa ospital siya? O nakita mo ulit sa pangitain mo? Kilala natin si Joey. Pareho nating alam na hindi niya ugali ang hindi sumagot sa tawag o mag-call back. Kung hindi pa siya tumatawag pabalik, isa lang ang ibig sabihin. Na baka busy lang siya. Ara, you need to calm down. Hindi mo kailangan mapraning. Sobrang nabibisi lang si Joey pag nasa ospital siya. At yung nakita ko, panaginip man yon o pangitain, sa ospital yon nangyari. At nasa ospital siya ngayon, Rhea. Maraming tao sa ospital, Ra. Hindi ba parang imposible naman na atakihin si Joey doon na mapatay siya? Mas okay na pumunta ako ron at mapahiya kasi mali ako. Kesa hindi ako pumunta tapos tama pala ako.
Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko pag may nangyari kay Joey. Ay, sasama ako! Teka, wag mo ko iwan! Sasama nga ako! Tahimik kami buong biyahe papunta sa ospital. Akala ko, hindi na niya i-bring up yung nangyari bago kami umalis. Pero pagdating sa parking lot, saglit niya akong pinigilan. Sorry, hindi naman sa hindi ako naniniwala na nasa panganib si Joey at baka may mangyari sa kanya. Ang gusto ko lang talaga, mapakalma ka. Gusto lang kita i-comfort kasi kanina lang kita nakita na ganun katakot eh. Malalim akong bumuntong hininga sabay tingin kay Rhea na nag-aabang ng sasabihin ko. Kagabi pa kasi ako hindi mapalagay. Ramdam kong may mangyayari. At kung ano man yun, damay si Joey. Magsasalita na sana si Rhea nang biglang mag-ring ang phone niya. Uy, Rhea. May nangyari ba? Bakit ang dami mong missed calls? Uy Joey, nasaan ka? Nasa ospital ka ba? Oo. Nasa ospital ka nga. Saturday ngayon diba? Hindi ba rest day mo pag Sabado? Ay, wala eh. Bigla akong kinailangan dito. Alam mo naman sa field na to, buong buhay ka ng on-call. Teka, bakit? Dapat ba wala ako rito? May mangyayari ba sa akin dito? Ano? May papatay ba sa akin dito ng aswang? Bago pa makasagot ang madaldal na si Rhea, natakpan ko ng bibig niya at nakuha ang phone mula sa kamay niya. Walang mangyayari. Sigurado ka? Oo, sorry sa missed call. Nagpanik lang ako nung magising ako at wala ka na sa kwarto. Sana ginising mo ako bago ka umalis. Ang himbing kasi ng tulog mo kanina kaya hindi na kita inistorbo. Pero nag-iwan naman ako ng note. Hindi mo ba nabasa? May nagsigawan sa kabilang linya na may code blue daw. Sa pagmamadali niya, hindi na siya nakapagpaalam pa at basta na lang tinapos ang call. Pwede mo na po ba akong bitiwan, ha? Mahal na ang tingera. Ay, sorry. Nakakaloka ka. Pwede mo namang sabihin na ayaw mong makastorbo ko sa lambingan niyo at mananahimik ako, no? Hindi mo ako kailangang tanggalan ng karapatan na makahinga ng malinis sa oxygen. Ay, ba't pala hindi mo sinabi na nandito tayo? Para hindi siya ma-distract. Confirmed ng safe naman si Joey. So, okay na? Uwi na ba tayo? Hindi, dito lang tayo. Dito lang at ano? Magpapaka-creepy stalker ni Joey. Please, kahit ngayon lang. Pag natapos ang araw na to nang walang nangyari at napatunayan kong hindi lahat ng masamang panaginip ko ay may ibig sabihin, mapapayapa na ako at ang isip ko. Okay. Kung ito lang ang paraan para matigil na yung nervous breakdown mo, so be it. Maghihintay tsaka magbabantay tayo. Toxic duty siguro si Joey dahil pagkatapos ng nauna naming call, hindi na niya ako tinawagan ulit. Malapit sa sasakyan niya ako nagpark at nang magising ako mula sa aking aksidenteng pagkakahimbing, agad ko yung chinek. Nandoon pa rin ang sasakyan niya. Ano oras na? Magto 2 a.m. na. 2 a.m? 4 na oras tayo nakatulog? Si Joey, nakauwi na ba? Hindi pa. Nandun pa yung sasakyan niya. Hindi ko na to kaya. Uuwi ka na? Ha? Hindi. Sasamahan kita hanggang sa makauwi si Joey, diba? Yung gutom ko hindi ko na kaya. Bibili ako ng pagkain tsaka kape. Ikaw, may gusto ka ba? Kape lang. Okay na ako sa kape. Lumabas siya ng sasakyan pero bago niya pa maisara ang pinto, sumilip siya sa akin suot ang nanunuksong ngiti. Ano? Tawagan mo nga ulit si Joey. Tanong mo kung anong oras pa talaga ang labas niya. Pagkakuha ko ng phone ay bumubungis-ngis na niyang sinara ang pinto. Out of reach ang number ni Joey na bagaman nagpakunot sa aking noo ay hindi ko na big deal. Nang mga lahating oras na ang paghihintay ko kay Rhea, naisip ko na siyang hanapin at sundan dala ng pag-aalala. Pero bago ako makalabas ng sasakyan, napansin ko ang paglakad ng nakasombrerong lalaki papuntang elevator. Pagbukas nun, nakita ko si Joey na nagpalinga-linga para i-check ang paligid bago niya pinapasok yung lalaki. Oh, grabe ang haba-haba ng pila sa fast food. Uy, muntik na ako sumuko ha. Oh, kape mo. Double shot, iced shaken espresso. Teka, di ka kaya lalong nervyusin pag nagkape ka pa? Dapat pala hindi na kita binila ng kape. Rhea, rito ka lang ah. Dito ka lang. Bakit? May titingnan lang ako. Ano? Sino?
Sasama na lang ako. Isama mo na lang ako. Rhea, Kapag nangyari ang kung ano mang ini-expect mong mangyari, mas okay na magkasama tayong dalawa, di ba? fine. Pero susunod ka sa lahat ng sasabihin ko, okay? Kapag sinabi kong tumakbo ka at huwag ka na makipagtigasan sa akin. Promise. Sa tulong ng anting-anting na siyang tila nagsasabi kung saan ba ako dapat magpunta, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng lumang morgue ng ospital. Patay ang ilaw nun, walang tao. Akala ko nagkamali ang anting-anting kaya aalis na sana ako kasama si Rhea nang marinig ko ang sarap na ungot ng isang nilalang na alam kong hindi sa tao. Bago makapagtanong si Rhea kung ba't ako lumingon sa lumang morgue, sinenyasan ko siya na manahimik. Sa bag ko sa sasakyan, may mga asin doon na dinasalan ko habang hawak ko ang anting-anting. Sabi ni Aki, mas magiging effective yun panlaban sa aswang. May aswang dito? Ngayon, nasa loob? Paano mo nalaman? Yung anting-anting mo, hindi naman naging latigo na gawa sa buntot pagi. Shh! Hindi na kaya, wala ng oras. Ano? Magbantay ka rito. Huwag kang papasok sa loob at huwag ka ring magpapasok dito. Walang pwedeng makaalam na may aswang sa morgue. Magkakagulo at lalong magiging delikado. Paano mo munang nalaman na may aswang ang nakita mo? Sino? Kakilala ba natin? Sana mali ako. Mali na ano? Mali saan? Hindi na ako sumagot. Sakto sa pagpasok ko sa morgue, hinila ko ang anting-anting mula sa aking leeg at agad na yung naging latigo. Ang tunog at liwanag noon ay nagpatigil sa aswang na hinahapunan ng isang frozen na bangkay. Sino ka? Humarap ka sa akin at ipakita mo kung sino ka. Nanatili siyang nakatalikod na parabang hindi niya ako naririnig. Maingat akong lumakad papalapit sa kanya. Nang kulang-kulang 1 metro na lang ang layo ko, dahan-dahan siyang pumihit paharap. Natigilan ako at napasinghap naman si Rhea na hindi nakatiis at sumunod na rin pala sa akin. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi niyo sinabing pupunta pala kayo rito? Tsaka paano niyo nalaman na nandito ako? Sino nagsabi? Ikaw? Hindi niyo dapat nakita to. Hindi niyo dapat nalaman to. Joey, ikaw? Tama ako. Ikaw nga. Aswang ka. Nayanggaw ako. Hindi ko ginusto maging ganito. Hindi ko ginusto maging aswang. Hindi ko ginusto maging halimaw. Rhea. Huwag kang lalapit sa akin. Sa amin. Niloko mo kami. Pinaglaruan mo kami. Paano mo nagawa yun, ha? Paano mo naitago sa anting-anting ni Ara ang pagiging aswang mo? Sa tulong ng isa pang anting-anting na suot niya. Tumingin sa akin si Joey. Bago siya makakilos, nakuha ko na ang anting-anting na suot niya gamit ang latigo ko. At tuluyan na nung siniwalat ang totoo niyang wangis bilang isang aswang. Ara, maniwala kayo. Maniwala ka sa akin. Sinubukan kong pigilan pero huli na. Nayanggaw nga ako. Hindi ko to ginusto. Maniwala kayo. Pero nandito na. At wala na akong magagawa kaya nga ito. Yung mga bangkay na matagal nang narito. At walang kumukuha ang kinakain ko. Pinatay mo sina Papa. At sina Pastor Mati. At Khalil. Ara, aksidente yon. Maniwala kayo sa akin. Joey! 4 na beses kang pumatay! 4 na tao ang kinain mo! 4! 4 nang nabiktima mo tapos gusto mong maniwala ko na aksidente yon? Nawalan ako ng kontrol noon. Tuwing kailan? Tuwing bilog ang buwan? Hindi siya sumagot. Ibig sabihin, tama ako. Pag bilog ang buwan, nilalamon siya ng uhaw niya sa dugo at laman ng tao. Bagaman napipigilan niyang mambiktima sa regular na araw, pag bilog ang buwan, hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Hindi ko siya pwedeng hayaan na lang. Hindi ko siya pwedeng hindi patayin, pagkat mauulit niya nang mauulit ang sinasabi niyang aksidente. Hayaan mo ako. Patakasin mo ako. Aalis ako rito. Magpapakalayo-layo na ako rito. Hindi na ako mambibiktima pa ng mga taga rito, Ara.
Humiyaw siya sa sakit at napaluhod paghaplit ko sa kanya ng latigo. Mabigat ang paghinga at nanlilisik ang naninilaw niyang mga mata nang muli siyang tumingin sa akin habang hawak niya ang napuruhang tagiliran. Ara, makinig ka sa akin. Hindi ko nga sinasadya yon. Ano bang mahirap intindin sa sinasabi kong yun, ha? Yung gabing napatay ko ang papa niyo ni Rhea, yun ang unang gabi ko bilang aswang. Hindi ko alam na mangyayari yun. Aksidente yun. Hindi ko sinasadya. Sina Pastor Mati at sina Khalil, sasabihin mo rin bang hindi mo sinasadyang pagkapatay mo sa kanila? Ha? Manahimik ka! Kahit ngayon lang pwede bang manahimik ka? Bakit ba sobrang pakialamera mo, ha? Tumalon si Joey papunta kay Rhea. Sa isang iglap, hawak at nakasakal na ang braso niya sa leeg nito habang nanlilisik ang matang nakatingin siya sa akin. Sa mga oras na yon, alam at na-realize ko na hindi man niya piniling maging aswang, na biktima man siya ng pangyayanggaw. Hindi siya inosente pagkat pinili niyang magpakahalimaw. At darating ang araw na buhay at mainit na tao na lang ang gugustuhin niyang panlaman tiyan. Nangako ka sa akin, Ara. Nangako ka. Ang sabi mo po, protektahan mo ko. Sabi mo hindi mo ko hahayaang masaktan. At nangako rin ako kina Papa na ipaghihiganti ko sila. Na hindi ako titigil hanggat humihinga pang may gawa nun sa kanila. At ikaw ang may gawa nun. Pwede mo kaming paniwalain na hindi ka halimaw pero ang sarili mo? Hindi mo maloloko. Alam mo yan! Nahalimaw ka! Hindi ako halimaw. Halimaw ka! Sabing hindi ako halimaw eh. Galit at pikang-pika, hinagis niya si Rhea sa isang sulok. Sa isang iglap, hawak niya na ako sa leeg. Dahan-dahang bumabaon sa parting yon ng aking katawan ang matalas niyang kuko habang ang mata niya ay nakapako sa latigong hawak ko. Sinubukan niya yung hawakan pero nang mapaso siya, agad niya yung binitiwan, sabay tingin sa akin ng matalim. Halimaw ka, Joey! Himbis na umamin o hanapan ng solusyon ng nangyari sa'yo, mas pinili mo pang lokohin kami ni Rhea. Pinaikot-ikot mo lang kami. Pinaliwanag ko na, di ba? Hindi ko nga sinasadya ang nangyari. Nawalan ako ng kontrol noon. Ngayon? Anong palusot mo ngayon? Anong dahilan ng pilit mong pinaniniwalaan? Hindi naman bilog ang buwan pero sinaktan mo si Rhea at sinaktan mo ako! Saglit na lumuwag ang hawak niya sa akin na para bang nagulat siya. Ngunit nang mapatingin siya sa latigong hawak ko, muli niya akong sinakal. Mas may diin, mas may intensyon na manakit. Kasalanan mo to eh. Ayaw ko namang gawin to sa inyo pero wala akong choice. Ikaw ang may gawa nito. Pinilit mo akong gawin to sa'yo. Sa inyo! Bumukas ang pinto ng morgue. Pumasok ang lalaking nakita kong sinundo niya sa parking lot kanina. Nakaismi ditong pinunasa ng mansya ng dugo sa kanyang labi. Dahilan para makaramdam ng pagkataranta si Joey. Anong ginawa mo? Pumatay ka ng tao? Nang biktima ka rito? Hindi ba may usapan tayo? Para sa mga uod lang ang bangkay, Joey. Uod pa ako. Uod pa tayo. At tingnan mo nga naman. Tama ako, hindi ba? Na hindi ka matatanggap ng mga kaibigan mo. Sinabihan na kita eh. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Ngayong alam mo lang, hindi na kaibigan ang turing sa'yo ng babae niyan. Tapusin mo na siya. Dapat nga noon mo pa yan tinapos eh. Nung pinaghahanap ka pa lang niya. Ikaw na riyan at ako na dito sa isa. Sumulyap ang matandang aswang sa walang malay na si Rhea. Nang susuguri niya na ito, binitiwan ako ni Joey. Tumakbo siya kay Rhea. Sinalag niya ang sarili, dahilan para siya ang mapuruhan. Sinamantala ko ang pagkagulat ng matandang aswang. Winasiwas ko sa ere ang latigo at pagkahulog nito sa kanyang katawan, hindi na siya nakawala pa. Lalo kong hinigpitan ng pagkakahila ko sa latigo hanggang sa mahiwa at tumagos yon sa katawan nito. Na bago pa bumagsak sa sahig, ay agad na naging alikabok na. Agad akong lumapit kay Joey. Hindi ko alam kung hahawakan ko ba siya o tutulungan. At sa gitna ng kalituhan ko, unti-unti na rin siyang naging alikabok. Bago siya tuluyang nawala, pakiramdam ko na silayan ko pa sa mata niya ang Joey na matalik naming kaibigan ni Rhea.
Kung anumang kasamaan ang sumanib sa kanya matapos niyang maging aswang, parang nalabanan niya yon. Masiguro lang na hindi masasaktan si Rhea. Sa lala ng tinamong pinsala ni Rhea, kinailangan niyang i-confine sa ospital. Huwag kang gagalaw. Tatawagin kong doktor. Sabi nang huwag mo nang gagalaw eh. Ang kulit Si mo. Joey, nakatakas pa siya. O napatay mo? Napatay siya nung aswang na yumanggaw sa kanya. Ha? Napatay? Paano siya napatay nun? Trinidor din siya? Niligtas ka niya. Nung papatayin ka na nung matandang aswang, sinangkal niya ang sarili niya. Napuruan ng puso niya. Pinotektahan niya ako? Sinakripisyo niyang sarili niya? Totoo ba yan? O pinapabango mo lang ang pangalan ni Joey para mapatawad ko siya pagkatapos ng mga ginawa niya? Saglit siyang tumahimik. Unti-unting humupa ang galit sa mga mata niya. At yon ang senyales na pinanghawakan ko para masabi na kahit papano'y susubukan niyang mapatawad si Joey para sa lahat ng nagawa nito. Yung anting-anting mo, nasaan? Na kay Aki, binigay ko sa kanya. Sumama sa kanya? Sumama sa kanya. Ang bilis ng sumama sa kanya eh. Para bang alam nun na mas maraming magagawa si Aki na ikabubuti ng lahat pag hawak siya nun. O tapos, ano nang mangyayari? Yung bangkay na kinakain ni Joey sa morgue nung maabutan natin siya, paano mo yun naipaliwanag? Si Aki na umayos nun. At naayos niya? Naniwala sa kanya yung mga taga-ospital? Walang kasuhang mangyayari, hindi tayo makukulong? Well, magdamag kang walang malay at maski isang beses, walang napadpad dito na pulis para magtanong. Kaya tingin ko, naayos ni Aki ang problema na iwan ni Joey. At magstay muna siya sa atin hanggang sa maubos niya ng aswang na napadpad dito sa Manila. Isang angkan daw yun eh. Hindi ka na antingerang tagapagligtas, so back to normal na? Pinatay ng aswang ang papa natin. Ang aswang na yun ay matalik nating kaibigan na nayanggaw nung nabundok siya. Sarami nang nangyari at nawala sa atin. Wala nang back to normal. Hindi na babalik ang lahat sa normal, Rhea. Lalo na't alam at napatunayan na natin na totoo ang aswang. Magkaibigan pa rin tayo. Matalik na magkaibigan na parating maaasahan ng isa't isa. Normal natin yun, kaya ibig sabihin, kahit papano, may konting normal pa rin tayong pwedeng balikan. Tatawagin ko ng doktor mo para matingnan ka. Diyan ka lang muna ha. Babalik din ako agad. Paglipas ng 2 araw na pananatili sa ospital, na-discharge na rin si Rhea. 1 buwan din ang tinagal ni Aki sa poder namin ni Rhea. Nang masiguro niyang wala na, maski isang aswang na pag-aalagala sa Manila, umalis na rin siya para puntahan ang probinsya kung saan nayanggaw si Joey, na dahilan para maging aswang siya. Mas maagang naulila kesa sa amin ni Rhea si Joey at wala rin siyang malapit na kamag-anak, kaya hindi na namin kinailangang mag-isip ng rason sa biglaan niyang pagkawala. Para i-honor ang kanyang pagiging mabuting tao at kaibigan, bago siya binago ng pagiging aswang niya, ay pinagawan pa rin namin siya ng libingan katabi ng libingan ng kanyang mga magulang na pinupuntahan din namin ni Rhea sa tuwing dinadalaw namin ang mga magulang namin. Naalala mo yung tanong mo sa akin nun? Tanong? Anong tanong? Marami-rami na rin kasi ako natanong sa'yo eh. Kung hindi ba ako magdadalawang isip na patay ng aswang na bumiktima sa papa natin pag nalaman ko na malapit nga talaga sa atin ang aswang na yon. Ah, yun ba? Oo, naaalala ko. Ba't mo natanong? Hindi sa nagdalawang isip ako na patayin si Joey. Alam ko na kailangan. Hindi lang para sa paghihigante, kung hindi para na rin sa ikabubuti ng lahat pero nahirapan ka pa rin? Kasi naging kaibigan pa rin natin siya at ang dami-dami niya ring ginawang kabutihan bago nangyari ang mga nangyari. Tumango ako. Teka, kaya ba pinaubaya mo na rin kay Aki yung anting-anting dahil doon? Kasi pakiramdam mo, papalpa ka lang? Hindi ako sumagot. Nauna na akong lumabas ng sementeryo at dali-dali siyang sumunod sa akin habang pilit akong pinasasagot. Miss Anne, buong akala ko'y kaya kong pasanin ang bigat ng responsibilidad na makakaharap ko bilang isang antingerang lalaban sa mga aswang. Hindi pala.
Ang gusto ko lang pala, mapanagot ang gumawa ng pagpatay kina Papa. At ngayong nagawa ko na yon, mas gusto ko po pala ng normal na buhay. Hindi ko alam kung pagiging makasarili ba ang desisyon kong yon, pero isa lang ang tiyak, na nakabuti ang pagpaparaya ko kay Aki, pagkat mas buo ang puso at desisyon niyang maging tagapagligtas kesa sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana kahit papaano ay may napulot kayong aral sa aking ibinahagi. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon at maraming salamat din po sa lahat ng mga tagapakinig. Lubos pong gumagalang, Ara. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.